Isang batong hugis kahon na may takip ang nadiskubre ni Ka-Hunter sa kanyang area at ito ay pinaniniwalaan niya na naglalaman ng mga nakatagong deposito o mga mahahalagang bagay. Maliban sa kakaiba nitong hugis, ito rin ay may kakaibang tunog dahil nung pinukpok niya ito, para itong may puwang sa ilalim. Maaari kayang ang bagay na ito ay isang concrete box na gawa ng mga Japanese Imperial Army at naglalaman ng mga nakatagong kayamanan. Pero base sa pagsusuri ko sa batong ito ay walang laman na mga kayamanan dahil hindi ganon kabobo ang mga GIA na maglagay ng mga mahahalagang bagay sa isang bato na may kapansin-pansin na hugis. Ngunit ito naman ay walang dudang lehitimong palatandaan na ginamit ng mga GIA bilang tanda sa kanilang mga ibinaon na looted treasure deposits. Sa katunayan, ang markang line na makikita nating nakaukit sa ibabaw ng bato ay isang kanji stroke ng Shita na ibig sabihin ay below, at ito ay nagpapatunay na ang lugar na kailangan mong hukayin ay sa ilalim mismo ng batong ito dahil sa spot na ito nakabaon ang isang concrete box na naglalaman ng mga nakatagong deposito. Kung gusto mo pa ang ganitong mga usapin, follow for more para updated ka sa bawat videos na aking gagawin at matuto ng iba't ibang sekretong paraan pagdating sa larangan na ito. Taklo, Brad. Club no. Gano'n na. Diyan niyo. Open na. Ano, tawag na kayo. Akong batas ng hilit na. Open yun. Taklob siya. Kaya di ba? Kenapa na ba? Taklob siya. Lang nga siya berihan dali mo. Ganito siya to. Isa sa mga simbolo na sinasabi ng mga karamihang treasure finders na may dalang panganib ay ang markang araw dahil ito daw ay isang danger sign na nagpapahiwatig sa isang uri ng patibong tulad ng bomba, at yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kung gaano nga ba katotoo na ang isang araw na marka ay tanda sa isang sumasabog na patibong. Pero bago natin ito simulan, gusto mo bang matuto about treasure hunting at mapabilang sa mga treasure finders na nakahits na? Follow mo lang ako at tuturuan kita ng iba't ibang tips at mga sekretong paraan pagdating sa larangan na ito. Sa katunayan, ang pagkakaroon ng patibong ay isang napaka-common na situation, lalo na pag ang pinag-uusapan ay tungkol sa Yamashita treasure. May kasabihan nga ang mga veteranong treasure finders na pag walang patibong na madadaanan during digging and retrieval operations, walang treasure na nakabaon. Ang bawat patibong na ating ma-encounter ay mas lalong higit na nagpapatunay na ang iyong ongoing operation ay tama at positibo na ginamit at dinaanan ng mga JIA noong ibinaon nila ang kanilang mga nakatagong deposito. At pagdating sa isang araw na marka na ginamit ng mga JIA bilang tanda sa kanilang mga ibinaon na looted treasure deposits, meron itong tatlong uri ng pagkakaukit na halos magkakapareho ang pagkakagawa, ngunit magkakaiba ang bawat kahulugan. Sa pinakaunang marka, makikita natin ang simbolong nasa illustration, at ito ay walang duda na isang sun marker, at ginamit ito ng JIA bilang directional marker, kung saan binibigyang halaga nito ang cardinal direction na east. Kasunod ay ang markang ito na halos kahawig lang sa pinakaunang marka, ngunit may kaunting pagkakaiba dahil di tulad nung nauna na ang bawat race ay nakadikit sa mismong ring. Ngunit ang markang ito, makikita natin na bawat race nito ay hiwalay sa mismong ring, at ito ay isang danger sign na nagbibigay babala sa isang incoming na patibong tulad ng bomba. At ang panghuli ay ang markang ito na mayroong race na parehong nakadikit sa mismong ring. Ngunit kapansin-pansin rin na ang bawat race nito binubuo ng maikli at mahabang lines, at ito ay nagpapahiwatig sa kahulugan ng glittering items tulad ng mga diamonds. Follow for more treasure hunting tips and secrecies. Pag nakakakita kayo ng ganitong bato mga ka-huntsman, hugis bilog, either nahukay o nakuha nyo sa loob ng isang bato, at ang base surface reference nyo ay kami o turtle marker, ibig sabihin maswerte ka, dahil natumbok nyo ang tamang digging spot, o maaari rin na ang batong hugis bilog ay naglalaman ng quick deposit o mas kilala sa tawag na giveaways.
Ang nakaukit sa batong ito ay isang ulo ng pagong, ngunit hindi lang ito basta ulo ng pagong dahil ito ay nakaukit sa batong hugis itlog. Pag ang isang ulo ng pagong ay iniukit sa bato na hugis itlog, ang deposito ay nasa loob nito. Pasabugin natin ang batong ito kung totoo bang naglalaman ng deposito.